pakinggan natin ang salaysay mula sa isang kaklase ni VP Sara. O, ito. I met her in 1995. She was my classmate in college. We took Bachelor of Science in Respiratory Therapy at San Pedro College. So, papaano magkakaroon ng impluensya ang isang Sara Duterte kung estudyante pa siya? Hindi pa naman siya nagiging mayor eh. Estudyante. Oo, mayor yung tatay niya. Pero papaano niya i-impluensya ng San Beda kung ang San Sebastian College kung nag-aral siya sa San Beda? Paano mo sasabihin na ma-impluensya si VP Sara Duterte yung tatay niya hindi pa naman nagiging presidente nung panahon na yun? 'Di ba? So dito mo makikita na hindi pinag-isipan yung script nila. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng lakas members sa mga susunod na buwan, kasabay ng pag-andar ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't may shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Mga kababayan, Martin Romualdez unti-unti nang iniiwan ng kanyang mga alipores. Aba, pati si Insan mukhang dumidistansya na. Naku po, yari tayo dyan. Oo. Okay. At syempre, eto pa buhay estudyante ni VP Sara, ibinuking ng kaklase niya. Ano nga ba ang sinabi tungkol sa kanya? Totoo kaya ang sinasabi ni Madriaga? Naku po, oo. At syempre, abangan po natin yan dahil pag-uusapan po natin lahat ng yan maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dakuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo nagbabalik na naman para pag-usapan ng mga balita na may kaugnayan sa ating bansa. Yan. Okay! Kumusta? Kumusta ang ating mga kababayan na mga sakalam? Kumusta ang mga Duterte supporter na talaga namang naninindigan para sa katotohanan at hindi nagpapadala sa kasinungalingan ng mga kalaban? Nako po, ayan na. Palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil hanggang ngayon, hindi kayo nabubudol at hindi kayo napapaniwala ng mga politiko at mga supporters nila ng mga bangag at kawatan. Yan. Okay. So, syempre, mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon itong mainit na pinag-uusapan talaga sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kundi ang impeachment kuno laban kay VP Sara Duterte na halata naman na ang motibo nito ay pabagsakin lang si PRRD, pabagsakin si VP Sara Duterte, or masasabi natin na pabagsakin ang Duterte. Okay? Uulitin natin mga kababayan na ang dahilan nila dito kung bakit nila ginagawa ito, biruin mo ibinasura na po ng Korte Suprema yung una na impeachment na inihain nila pero wala talaga silang kadala-dala Talagang pinanindigan nila yung katarantaduhan nila. Pero sa madaling salita, mga kababayan, ang sinasabi natin ay yung dati pa rin natin sinasabi na itong mga, kung mapapansin nyo, yung mga nandyan sa Justice Committee, ito yung may mga galit sa Duterte. Yung iba dyan, tinanggal. Yung iba dyan, yung mga kasamahan nila mga komunista, naubos. At syempre, yung mga anti-Duterte. Anti-Duterte na alam naman natin kung sino yung mga yan, kung hindi yan mga drug lord, mga lumalabag sa batas, mga kriminal, o kaya yung mga magiging tawag dito, magiging bilanggo. Oo. Bilanggo pag Duterte na naman ang nakaupo. Oo. So, umpisahan po natin mga kababayan sa maiksing kwento. Ako po dati, wala po akong pakialam dito sa politika na to ng Pilipinas dahil pare-parehas lang naman sila di ba? Napapalitan lang ng kapangyarihan pero sumatotal, pula, dilaw, same lang.
wala tayong naramdamang katahimikan, wala tayong naramdamang kaginhawaan. At noong mga panahon na yon, talagang masasabi natin na para bagang wala tayong gobyerno na talagang masasandalan. At mula nang ako po ay magkaisip, ganun lang lagi Ganun lang lagi yung cycle. At bilang ako ay isang anak ng magsasaka, mga kababayan, na nakipagsapalaran dito sa Maynila, malaking bagay po sa akin kung meron tayong gobyerno na magpapagaan sa buhay natin. Yung gagabay ba sa atin para sipagin tayo magtrabaho, sipagin tayo magnegosyo, sipagin tayo at meron tayong inspirasyon sa bawat araw na pagising natin. Pero, paano ka magkakaroon ng inspirasyon kung sa pagtulog mo, iniisip mo yung mahal ng bilihin, yung mahal ng gasolina at kung ano-ano pang negatibuhan na nangyayari sa ating bansa, abay pagising mo, yan pa rin ang iisipin mo. Oh. Diba? So, ganun lang po lagi ang nangyayari. Paulit-ulit lang. Pero, nung tumakbo yung isang probinsyano sa katauhan ni Rodrigo Roa Duterte, nagising po yung diwa ko eh. Oo. Kasi iniisip ko noon na I think, may edad na rin naman tayo, bumoboto na tayo di ba? I think, sa isip-isip ko, it's about time na bumoses tayo. Dahil, ramdam na ramdam po natin yung paghihirap bilang isang Pilipino. And I decided to support then Mayor Rodrigo Roa Duterte. At kahit saang sorte, dito sa Metro Manila, sa Maynila, sumasama po talaga kami kasi rider pa ako noon Rider ako noon, nag-aangkas pa nga ako noon Oo. So, sumasama kami sa mga rally-rally, sa mga sortie, sumusunod kami na sumusunod doon sa sinasakyan ni Pangulong Duterte habang nangangampanya. At, natapos ang eleksyon, nanalo si Pangulong Duterte, at natapos yung kanyang termino, hindi tayo binigo ng isang Rodrigo Roa Duterte. And so far, sa aking pagkakaalam at sa aking pakiramdam at sa aking paniniwala, siya ang pinakamagaling na presidente sa aming henerasyon, sa ating henerasyon na nakagis na natin. Okay? So ito nga, yan po yung nauso dito yung mga I am a Filipino and my president is Duterte. The change is coming. Yan. Okay. Sa Marikina pa kami nakatira niyan Pero yan ang katunayan na tayo ay noon pa man sumusuporta na talaga sa mga Duterte. Umpisa pa lang hanggang matapos sa kanyang termino, tayo ay taga-suporta. At hanggang ngayon, sumusuporta pa rin dahil alam natin at nakita natin, naramdaman natin, napakinabangan natin ang isang Duterte administration. Yan ang tandaan po natin, mga kababayan. Huwag po tayo magpakahipokrito dahil yan ang totoo. Kahit sila, nakikinabang po sila sa mga proyekto na natapos ng Duterte administration. But of course, hindi naman natin binibigay ang credit kay Pangulong Duterte lang sa gabinete niya at doon sa mga nakaisip ng proyekto na yon. Pero, ang sinasabi lang natin, itong mga proyekto na to, karamihan dyan, nakabinbin ng dekada-dekada, pero nung pumasok ang isang probinsyano, abay, naipagawa niya po. Ang napakaraming proyekto. At syempre, pag-uusapan po natin ngayon, itong kasinungalingan ni Madriaga. Sinupalpal na mismo ito ni Amy Marcos, na kapatid ng presidente. Sinupalpal na mismo ito ng Malacanang. At syempre, sinupalpal ito at pinalagan ng ating vice presidente na walang iba, kundi si Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan din natin kung ano ang motibo ng malawakang propaganda na ito na ginagawa nila laban kay VP Sara. At ito nabalitaan natin, mga kababayan, na unti-unti na pong nawawasak ang grupo ni Romualdez at medyo nagkakaroon sila ng problema ng pinsan niya na si Bongbong Marcos Jr. Pero siyempre, bago tayo magsimula, mga kababayan, huwag po natin kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. Kasi pag wala tayo sa YouTube, nandun tayo sa Facebook page natin naglalagay. Diba? Huwag din kakalimutan na mag-share, mag-comment at mag-like sa ating mga video na ina-upload. At syempre, mag-komento sa ating mga status dyan sa ating Facebook account. Okay? So, mga kababayan, bakbakan na po natin to. Bakbakan na. Nakikita nyo nasa screen po. Ayun, nasa screen, nakikita nyo naman. Yan. Bagay na bagay, bagay na maging presidente ng Pilipinas. Yan. Okay.
Diyan sila gigil na gigil. Bukod sa maganda na, abogado, matalino, masipag, at talagang mapagmahal sa kapwa Pilipino. Mga kababayan, wag po tayong magpapabola doon sa mga ginagawa nila, mga paninira nila na ito, si Sara Duterte, bobo, si Sara Duterte, hindi marunong magsalita, si Sara Duterte ay ganito. Iba po yung hindi marunong magsalita sa maingat magsalita at yung salita siguradong mapapakinabangan. Hindi yung salita ka lang ng salita na wala namang kwenta. Yun po ang ginagawa ni BP Sara Duterte. Pag hindi mo niya kailangan sumagot, bakit sasagot siya? 'Di ba? Bakit mo sasayangin ang energy mo sa isang bagay na wala namang kwenta-kwenta? 'Di ba? Katulad ng halimbawa ng mga binibintang sa kanya na siya daw ay mahinang estudyante, 'di ba? Beauty and brains, mga kababayan. Yan po ang tunay diyan. Kasi hindi naman magiging mayor 'yan. Hindi naman magiging vice presidente 'yan. At unang-una, hindi yan magiging hindi yan papasa sa bar exam ng first take kung bobo yan. 'Di ba? Katulad ng sinasabi nito ni Tulfo, mga kababayan. Eto si Tulfo, sumasakay na rin kay Madriaga. Sinasakyan na rin yung sinasabi nitong kidnapper na mahina daw sa school si BP Sara. Eto si Tulfo, mga kababayan, nagdo-double time na. At kitang-kita natin kung ano talaga ang totoong kulay niya. Kitang-kita naman natin na dilaw siya. Diba? At bakit tayo maniniwala sa isang Ramon Tulfo na binubugbog nga ng isang babae? Diba? Bakit tayo maniniwala sa isang Madriaga na isang Tulfo? Maniniwala tayo sa isang Tulfo na ang ambag dito sa mundong ito ay yung pagiging chismoso? Diba? Masyadong madaldal sa social media na wala namang katuturan ang kanyang istorya. Puro istorya, wala namang katorya-torya. Kaya nga nabubugbog ni Claudine Barreto eh. Yan si Ramon Tulfo, may phobia yan. May phobia yan sa mga nambubugbog na babae. Diba? So, biruin mo, tumanda ka na sa mundo, ang ambag mo pagiging chismoso. Ano ba magiging epekto o magiging ambag na pagiging chismoso? Ano ang epekto sa komunidad na isang chismis? Di nagkakagulo, di ba? Yan ang ginagawa ni Ramon Tulfo. Ito na nga yung sinasabi ko. Sinakyan na po ito ni Tulfo, mga kababayan, ni Ramon Tulfo, na may kapatid na 2 senador na, nananahimik na sa korupsyon sa bansang ito. Putangin na, puro pala itong mga chismoso lang. Sabi kasi ni Tulfo, ni Ramon Tulfo, sa caption niya, basahin natin, bobo si Vice President Sara Duterte noong nasa law school siya. Ayon kay Ramil Madriaga, umaasa lang daw di umano ito sa tulong ng kanyang mga law professors tulad ni dating Office of the Ombudsman Assistant Prosecutor Ryan Ray Kilala para makapasa. Sabi ni Madriaga, katakataka ba? Narinig mo siyang magsalita ng Ingles o sumagot sa mga interview? Pero, baliwala yan sa MASA at DDS dahil bobo naman sila. Mga bobo daw kayo, mga DDS. Okay. Bobo raw kayo, sabi ni Ramon Tulfo. Nagsalita yung nuknukan ng pinakabobo. Putangin na mo ka, tumanda ka na ng ganyan, wala ka pa rin nararating sa buhay mo. Diba? Ang papel mo dito sa mundong ito, yung pagiging chismoso mo, yun lang, wala nang iba. Kapag nahalal daw, si VP Sara Duterte bilang presidente, 3 na ang bobo na naging pangulo. Si Erap, si Digong, at si Sara. Di ba? Di ba? Ramon Tulfo, bobo pala si Digong. Bakit nagtrabaho ka sa kanya dati? Putangin na. Paano ka naging special envoy to China? Wala namang special sa'yo.
Di ba? Bagay sa'yo yung tambay sa kanto dahil ikaw ay isang chismoso. Di ba? Bobo daw si Digong, pero nagtrabaho siya kay Digong. Eh, mas bobo ka, nagtrabaho ka sa bobo. Oh. Di ba? Aba, ito kasi mga kababayan, kung hindi nyo kasi matatandaan, hindi siya nakaporma sa Duterte administration. Kasi biglang natapos yung termino nito eh. Biglang nawala sa gobyerno na parang bula. Hindi naman siya nag-resign. Hindi siya nag-resign, pero hindi ni-renew yung kanyang appointment, yung kanyang kontrata sa gobyerno. Ang ibig sabihin nun, natanggal siya. Di ba? Kaya, ayan, si Ramon Tulfo, bumabanat na siya ngayon. Oo. Yung para bang yung mga style Redon, style Abante, ganyon. Ang mga style nila kasi nga, gumagante. Napakalakas ni BP Sara na isang kandidato sa pagka-presidente. Kaya yan ginagawa nila para may pag-asa yung mga kandidato nila. Hindi man nila ma-impeach si BP Sara, at least kahit paano iniisip nila, masisira nila at mababawasan ang suporta. Sino ba naman kaya susuporta ni Ramon Tulfo? Di ba? Sino kaya susuportan? Bakit hanggang ngayon, wala pa silang ini-endorso kung sino ang kanilang kandidato? Si BP Sara, nag-declare na. Pero bakit parang takot na takot sila na tapatan si BP Sara Duterte? Pero ako, ang mga posible na nakikita ko na tatapat kay BP Sara ay ito na mga to. Yan. Yan. Oo. Yan lang naman ang nakikita ko ng mga posibleng makalaban ni Sara Duterte. Pilit talaga nilang sinisira si BP Sara. Nakikita nyo naman yan, di ba? Nagtutulong-tulong na sila. Eto, nakikita natin, dalawa ang gumigiba kay BP Sara. Yung mga pinklawan, yung mga pulawan. Kasi nga, syempre, dalawa lang naman ang posibleng malakas na magiging kalaban ni BP Sara sa eleksyon. It's either kandidato ni Marcos or kandidato ng mga dilaw. Okay? At ito, mga kababayan, kung sa tingin nyo ay matindi na ang propaganda nila laban kay BP Sara ngayon, nagkakamali kayo kasi mas titindi pa yan. At nabalitaan natin na i-extend nga raw ang mini trial dyan sa Kongreso hanggang June para mas lalo nilang masira si BP Sara Duterte. At sa susunod nga na mini trial nila, imbitado nila yung sundalong kanin na si Trillanes na magsasalaysay ng kayamanan daw ni BP Sara Duterte. Alam naman natin yan 88 million. Di ba? Tapos sasabihin ni Trillanes may bilyon-bilyon. Pero noong panahon ni Pangulong Duterte, dahil hindi nga siya kinuha bilang Vice President, kung ano-ano rin yung pinagsasabi niyang bank account ni Duterte, nung binuksan yung mga bank account, wala nakitang pera. Diba? So, sa madaling sabi, mga kababayan, at nagsabatan na talaga sila. Kung sakali na i-extend yan na mini trial na yan, papayagan ng Malacanang yan. Papayagan nila yan ni Bongbong Marcos dahil sila din ay makikinabang dyan. Makikinabang sila sa kasinungalingan ni Madriaga. Di ba? Nakikita nyo ba ngayon? Kung paano nila laruin yung balita. Eto. Mula alegasyon ng term sharing hanggang planong umanong patalsikin ng Pangulo. Sunod-sunod na sinagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang ilan sa mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee kahapon. Pero sa lahat ng ibinatong alegasyon sa kanya, ang pinakapinalaga ng bise ang alegasyon na kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school. Nakatutok si Ian Cruz. Nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee, kasama sa inilahad na nagpakilalang dating bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, ang naikwento raw sa kanya noon ni Attorney Ryan Ray Kilala na dati raw Associate Dean ng San Sebastian College of Law at dati raw profesor ng BISE noong nag-aaral pa ito noon. He shared with me that Sarah was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sarah received passing grades
despite her poor academic performance. Ang sinabing ito ni Madriaga, hindi pinalampas ni Vice President Duterte. Sa isang pahayag, sabi ng bise, sa lahat ng anyay kasinungalingang ibinato ni Madriaga, ang pagsabing kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school, ang kanya raw pinapalagan. Tinapos daw niya ang kanyang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap. Binigyan daw niyang prioridad ng anyay well-rounded life kesa academic excellence. Pero hindi raw siya humingi ng special accommodation sa sinumang propesor para sa kanyang grades dahil madali naman daw makuha ang bare minimum nito, taliwas sa sinabi ni Madriaga. Hindi rin daw siya naging subject ng anumang reklamo ng kabastusan o karahasan laban sa ibang estudyante. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Attorney Kilala. Welta naman ang bise, hindi mapapantayan ni Madriaga at mga kasabwat niya sa Kamara ang kanyang kapasidad na nakakakuha ng resulta sa kaunting pagsisikap dahil ni hindi raw sila makahabi ng kapani-paniwalang kasinungalingan lalo't higit ang pagsunod sa batas. Sabi pa niya, kung may aligasyon daw ng panunuhol noong unang impeachment proceedings laban sa kanya, ganito rin daw ang nangyayari ngayon. Ayan, mga kababayan, ha? Patangin ng Madriaga na to, no? Magsisinungaling na lang, puro pa kasinungalingan, no? Eto ba, mga kababayan, ang lohika? VP Sara Duterte was nothing. Ha? She is nothing during her school days. Marahil, mayor yung tatay niya, pero nag-aaral siya dito sa Maynila sa San Sebastian. At paano may impluwensya ng kanyang tatay? Halimbawa, ang San Sebastian, kung nag-aral si Pangulong Duterte sa San Beda. Diba? So, paano magkakaroon ng ganun kalakas na power si VP Sara Duterte para ma-impluwensya niya ang kanyang mga professor kung nag-aaral at estudyante pa lang siya? Hindi ho ba? So, dito po tuwang-tuwa ang mainstream media. Sigurado ako na alam nila na nagsisinungaling si Madriaga, pero sinasakyan talaga nila. Nakikita naman natin ngayon kung paano nila minaman ni Obra yung mga balita, di ba? Di ba? At alam mo na kung ano yung motibo nila. Salsali ng balita para masira si VP Sara. Pero kasinungalingan nga, mga kababayan, lagi nating sinasabi na ang kasinungalingan ay kayang-kayang pataubin o supalpalin ng katotohanan. Pero kahit kasinungalingan yan, sasakyan ng mainstream media ang mga bayaran dahil dyan po sila kumikita. Dyan kumikita yung mga amo nila. Wala tayong problema sa mga reporter Wala tayong problema dyan kasi sumusunod lang yan Sumusunod lang yan kung ano yung sasabihin nila. Yung pinaka-boss talaga nila. Negosyo yan. Pero mga kababayan, mas maniwala tayo sa may ebidensya kaysa doon sa propaganda. Ang sabi ni Madriaga, mahina daw sa klase si VP Sara Duterte. Ginamit lang daw ang impluwensya para makapasa siya. Putangin na mo, pag nag-bar exam ka, walang ano dyan, walang padri-padrino dyan. Di ba? So, paano magkakaroon ng impluwensya ang isang Sara Duterte kung estudyante pa siya? Hindi pa naman siya nagiging mayor Estudyante. Oo, mayor yung tatay niya. Pero paano niya i-impluwensya ng San Beda kung ang San Sebastian College kung nag-aral siya sa San Beda? Hindi ho ba? Paano gagamitin ni VP Sara Duterte na paano mo sasabihin na ma-impluwensya si VP Sara Duterte yung tatay niya hindi pa naman nagiging presidente nung panahon na yun? 'Di ba? So dito mo makikita na hindi pinag-isipan yung script nila. Parang yung ginagawa nila, fiction, pang-pelikula. Pero pag iisipin mo logically, napakalayo ng sinasabi. Dito pa lang alam mo na Dito pa lang alam mo na nagsisinungaling si Madriaga. Alam mo na nagsisinungaling si Madriaga. Pero ano nga bang klaseng estudyante? Ano nga ba ang pagkatao ni VP Sara Duterte nung nag-aaral siya? Ang higit na makakakilala ay yung ka-eskwela niya, teacher niya, o kaklase niya. So pakinggan natin ang salaysay mula sa isang kaklase ni VP Sara. Ito. I met her in 1995.
She was my classmate in college. We took Bachelor of Science in Respiratory Therapy at San Pedro College. Nakita ko na sa kanya kung gaano siya ka matulungin. As an RT student, we do the nebulization sa mga asthmatic. There are really patients na hindi talaga afford. So, hindi na ma-nebulize. So, pupunta siya sa head ng pulmonary department. May sample tayo na nebule. So, pag meron, ibigay. Sara spent 4 years of law school at the San Beda and her final year in San Sebastian. Ang alam ko talaga magdodoktor. Kaya nga nag-medical eh. Especially when So yun, nakita nyo, nag-aral siya ng San Beda, pero nagtapos siya ng abogasya sa San Sebastian College. So si PRRD, nag-aral sa San Beda, pero si BP Sara Duterte, nagtapos sa San Sebastian. So, doon pala, makikita mo na, paano ma-influence yan? Di ba? O, tuloy. her mom got sick, she was really there. I don't want to be separated with my mom. That's why I built my house beside her house. Sarah is authentic. Kita mo, hindi siya always nagsasalita. But when she talks, she means it. The female version of her father. That is the reason why she's very careful in her decision making. Okay. Yung sinasabi ko, bakit daw hindi sumasagot si BP Sara Duterte sa mga tanong and all that? Yun ang dahilan. Ha? Sinisigurado niya ang bawat sasabihin niya ay mahalaga. Hindi yung magsasalita ka lang na magsasalita na wala na mga kwenta-kwenta. Oh. Pero hindi yan papasa sa abogasya ng isang take kung bobo yan. Tanga ba kayo? Because she is the family name Duterte. May reputation siya, may pangalan siya na kailangan protect. Hindi nakikita ng lahat ng tao yung tulong na ginagawa niya. Ang sitwasyon po sa aking anak, meron po siyang clip lip. Hindi siya agad makadede kasi yung ano niya, yung sa bibig niya, lumalabas yung gatas patungo dito sa ilong. Sumingi po ako ng tulong kang Ma'am Inday. Oh, bakit ba ngayon mo lang ipinakita yung anak mo sa akin? Eh, dapat noon pa. Alaking tulong po talaga si Mayor Inday. Sa kapakarami ng problema natin sa buhay, minsan naisip natin na wala na talaga tayong malalapitan. Si Mayor Inday lang ang aking nilalapitan. Labi nagipit na kipit na. Gusto ko sanang lumarit kayo ng Sara ng personal kung maaari. Nakita ko yung ID ko sa kanya. Kung saan ako ng disgrasya, sinabi ko lahat. He was operated in Manila for 4 times. Medyo hindi maganda yung result. Chinibes talya ng ele na ano ba Urilyasi. Ay chinibes able ng ele. Makarabya man sa bida ba sina. Kay kami na taming gabi di suyo lisod. Sir, akyat daw kayo sa taas. Gusto daw kayo nakausap ni Non Sara. Sabi niya, anong kailangan mo sa akin? Gusto ko sanang hingin ng tulong na pang-opera. Huwag ka nag-alala, sasagutin ko yung gagastusin mo. Mga 800 to 900,000 na ang nagastos ni Mayor. You remember yung the C-130 crash? It was Mayor Sara's initiative to transfer the severely injured or wounded soldiers dito sa Davao. Hindi na siya kailangan sabihan. Kusa niya nang gawin. Congratulations, Non. Ano ko daw ako sa inyo? Dili ako ang pinakamaayo nga mayor. Pero walay makapildi sa ako sa kakusog, sa ako ang kasing-kasing, nga buhaton ang tanan sa ako ang trabaho. Ang swerte ng Pilipinas may Sara Duterte. Because I am a witness of how she helped people. So, yun! Mga kababayan, doon sa maikling clip na yon na pinanood natin, yun po ang patunay kung anong klaseng estudyante si BP Sara. Eh, nag-medicine pa pala siya eh. Eh, parang nursing. So, ibig sabihin, hindi lang pagiging abogado ang pre-practice niya. Di ba? Marunong din siya when it comes to medical. Di ba? Tapos pumarsa sa bar exam ng isang beses lang. Kung ikukumpara mo dyan sa mga yan, passed on the first take, score 80%. Si Lenny Robredo, kaya ilang score nito? At pumasa siya sa pangalawang attempt niya. Pumasa siya. Risa Ontiveros, not a lawyer, no law degree, kumakain ng pedigree. So far, mga kababayan, this is going to be the possible contender of BP Sara Duterte.
Yan po ang pupwede. Kasi John B. Rimulya, no. Sino pa ba? Sino pa ba ang pupwede mong itapat kay VP Sara bukod sa maingay na ito? Si Risa Ontiveros, si Lena Robredo, naging vice presidente, and we know what she did in our country in Duterte administration. At doon, mga kababayan, sa kwento ng kanyang kaklase, doon pala makikita natin kung anong kasinungalingan ang sinasabi ni Madriaga. Ang sabi ni Madriaga, ikinuwento lang daw sa kanya ng kaibigan ni Kilala. Kaibigan kasi kilala. Di ba? Pero ito, ang nagsalita mismo dito, kaklase ni VP Sara Duterte. So, sino papaniwalaan natin? Yung kaklase o yung guni-guni? Di ba? Kung mayroon pong nakakakilala kay VP Sara, walang iba, kundi ang pamilya niya, mga kaibigan niya, at walang ibang makakapagsabi kung anong klase siyang estudyante, kundi ang kanyang teacher, profesor, kaklase, at yung mga nakasalamuhan niya nung siya nag-aaral. Hindi si Madriaga, hindi si Tulfo, hindi si Laila de Lima, hindi si Luestro, hindi si Trillanes, hindi si Abante, hindi si Redon, at hindi kung sino-sino. Ha? So, sino paniniwalaan natin? Yung kwento ni Madriaga o yung kwento ng kaklase ni VP Sara? Woo! Oh. Pero hindi yan titigil, mga kababayan. Kasi nakikita nyo naman ngayon kung paano yan sakyan ng mga bayarang mainstream media. Lahat ng sasabihin ni Madriaga, talagang sasalsalin nila yan. Sabi nga ni Luistro, please put on the record that Mr. Ramil Madriaga is crying so hard. Because he was had. So, ibig sabihin, mga kababayan, doon, sa mga salaysay ni Madriaga, pag may alam ito mga Justice Committee na ito, tatatak ito sa utak ng mga tao, talagang idinidiin nila, mga kababayan. Hina-highlight po nila. O sige, ganito, let's put on record. Basta lahat ng detalye na po pwedeng makalason sa isipan ng mga tao, ididiin nila yan. I-highlight nila. So, yun po ang problema. Marami sila napapaniwala kahit pa paano. Kahit alam natin na ito'y kasinungalingan, marami tayong mga kababayang Pilipino na tatanga-tanga. Kung kitang-kita na, kahit yung pula, pwede nilang gawing puti. Dahil sa kasinungalingan nila. Pero hindi tayo doon. Hindi tayo ganun. Kaya nga tayo nandito Di ba? Okay, tuloy natin ang kwento. Ang mga testimonya ni Madriaga, minaliit din ng abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo Jr. Hindi raw kapanipaniwala ang kanyang mga tinuran tulad ng pag-dispose umano ng 125 million na confidential funds sa loob lang ng 24 oras. Wala siyang personalidad para malaman yun. Wala siyang posisyon. Mayroon! Para Kidnapper! Bakit? Malaman kung anong ginawa doon sa confidential funds. Buti sana kung taga VP SPG siya na pagkatiwalaan na i-manage itong confidential funds or itong mga DepEd Security Officer or OVP Security Officer. Then, pag may sinabi siya tungkol kung saan napunta yung pera, di ba? Baka kapanipaniwala. Pero somebody like Ramil Madriaga na outsider, walang katibayan na nagtatrabaho siya kay VP Sara, maliban sa mga picture at video nung kampanya pa, wala po tayong mapupulot dyan. Maging ang pagsabi ni Madriaga na naroon siya ng pagpulungan ng umunoy planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos, minaliit ng kampo ng bise. Like itong mga term sharing agreement with BBM Kuno, mga ouster plot, mga assassination plot. Pero alam naman namin na hindi totoo lahat yun At yun nga, kaninang umaga, si Senator Amy Marcos nagpa-press con na. Ayan, mga kababayan Ang daming kasinungalingan ni Madriaga. Una, yung painting. Pangalawa, yung pag-aaral niya. Pangatlo, eto, term sharing daw. Lahat yan, puro kasinungalingan. Kaya, ano pa dapat gawin natin dyan? Papaniwalaan pa natin?
Pero siyempre, kahit kasinungalingan yan, dire-diretsuhin nila yan. Tuloy-tuloy ang laban nila habang may maleta na bumabagsak, tuloy ang ligaya ng mga puki na ina. At sinabi niya ng kasinungalingan lahat ng sinasabi ni Madriaga tungkol dun sa mga planong term sharing with BBM. Tingin ng kampo ng bise, may motibo si Madriaga sa pagharap sa House Justice Committee. Ang totoong motibo niya ay para makalabas ng kulungan. Yan. So yun, mga kababayan. Yun po ang talagang motibo. Yung makalabas ng kulungan. Nakita naman natin, mismong yung Malacanang, pinasinungalingan na may kasunduan daw na term sharing. Diba? So, yun ang problema natin dito, mga kababayan. Ang sabi nila, yung pag ginastos daw ni BP Sara, yung confidential funds in 11 days. Pero sinasabi ni Madriaga, ginastos lang daw isang araw. Ano ba talaga? So basically, ang motibo dito ni Madriaga, mga kababayan, makalaya siya. At syempre, magkapera. Wala mapapangakuan yan. Makalaya siya, magkapera, para paglaya niya, meron siyang gagamitin para sa pamilya niya. Pero, ako nasisiguro ko, 100%, pag si BP Sara na ang Pangulo, babaliktad to. Hawak siya sa liig ngayon eh. At sabi nga mismo ng isang politiko, si Puno ata yun eh, Congressman Puno, if I'm not mistaken, na pag nasa loob ka ng kulungan, kahit puti, sasabihin mong itim. Dahil wala kang wala kang kalayaan eh. Wala kang kalayaan. Pag sa loob, hawak ka sa liig, para kang manok, para kang baboy, para kang aso na nakatali. Para magkaroon na ka ng konting kaginhawaan, susunod ka kung anong patakaran, kung ano ang gustong mangyari ng mga namumuno dyan. Ang ibig sabihin may nagpapagalaw dyan. May nagpapagalaw dyan at hindi lang yan makapalag dahil alam niya kung ano mangyayari sa kanya. At bakit hindi siya nagsalita noon pa kung totoo yung mga sinasabi niya? Nagkaroon din naman ng impeachment na dati, di ba? Nagkaroon na ng impeachment dati, so dapat noon pa lang nagsalita na siya. Bakit hindi niya ginawa noon? Kasi nga, akala nila, uubra na yung first impeachment attempt nila laban kay BP Sara Duterte. Hindi umubra. Binasura ng Korte Suprema. Kaya ngayon, sinisiguro nila na malakas kuno ang kanilang ebidensya. Kasi nga, napahiya na sila eh. Pero dahil walang naniniwala sa kalokohan na yan, nagkakagulo-gulo na sila. Sabi ko nga kanina, kung walang mangyayari dito, kung hindi nila makukonvince ang mga tao na papaniwala kay Madriaga, they will extend this mini trial up until na makalikom sila ng matitindi or mga gawa-gawang ebidensya laban kay BP Sara para pag-akyat sa Senado, sigurado na may impeach si BP Sara. Diba? So, nakikita nyo naman na alam ng tao na ito ay mga paninira, ito ay talagang stage drama para sirain si BP Sara. Pero sa kabila niyan, ng araw-araw na paninira, tingnan mo, napakataas pa rin ang trust rating ni BP Sara. Siya pa rin ang number 1 sa lahat ng mga leader sa bansa. Siya lagi ang nangunguna na pinakamataas. Ang problema nga dito, malapit na ang eleksyon. Kaya ngayon, nakikita nila na malakas si BP Sara, kaya yung iba dyan, medyo dumidistansya na. Nakikiramdam na. At napag-alaman nga natin na nagkakagulo na sila. Eto, panoorin natin ang kanilang. Paano kung ang mayorya sa Kamara nabubuwag na rin dahil sa VP Sara saga? Nako! Ayon kasi sa aming source, isa-isa nang nalalaglag ang mga kapartido ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila nagsisimula na umanong kumaras ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source na may mataas na tungkulin sa Kamara. Umabot sa 100 ang miyembro ng Lakas.
na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez nang matatag ang Marcos Jr. administration. Pero nitong Marso lang, naglipatan sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang nasa tinatayang 10 miyembro nito. Kabilang na sina Isabela Representative Antonio Albano at si Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing, House leaders sa mga kongresistang lumipat sa partido ng Pangulo at ni incumbent Speaker Bogie D na nagbibigay kontrol sa kanila ng marami sa major committees sa Kamara. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng lakas members sa mga susunod na buwan. Kasabay ng pag-andar ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't may shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Nako! Ayon pa sa source, marami sa lakas members ang nais daw ngayong sumali sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito hindi suportado ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Noong una siyang sinampahan ng impeachment complaints noong 2025, marami rin daw pending applications para makapasok sa National Unity Party na pinamumunuan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. Ang NUP ang second largest party sa Kamara na mayroong higit 40 members. Pero ayon kay Congressman Puno, pinag-iisipan pa ng NUP Membership Committee kung tatanggapin ng mga aplikante. Dagdag niya, 5 lang daw ang posibleng makapasok sa partido as early as next week. At hindi rin daw lakas congressman lang ang mga pinagpipilian. Kasama raw dito ang isang membro ng NPC, 2 mula sa PFP at isa mula sa Nationalista Party ng mga Villar. Sakaling matuloy ang pagpasok ng mga bagong membro ng NUP, muli itong lalaki at aakit na sa mahigit 50 ang mga membro sa Kongreso. Sinubukan namin kumuha ng pahayag mula sa ilang mga kongresista ng PFP at NPC pero wala pa silang tugon sa ngayon. Wala pang tugon. Wala pang tugon. Mga kababayan, alam nyo na, this is a numbers game. Ang mga trap politicians na ito, yung mga trapo, nag-iisip na po na yan. Yung mga shootang ina na yan, kilala na natin yung mga balat yan, di ba? Puro politika lang ito. Puro politika ang kanilang interes, puro pang sarili, puro karir nila. Nakikiramdam na yung mga yan, mga nagmamasid na yung mga yan, at kung sino ang malakas, doon pupunta ang mga animal na yan. Ngayon, mga kababayan, nakikita naman natin, nabuwag na, humihina na ang grupo, ang partido ni Romualdez. Bakit? Wala na siya sa kapangyarihan eh. Wala na siya sa kapangyarihan at nagkakaroon siya ng LQ ng kanyang pinsan. So, ibig sabihin, wala na siyang power. Wala na siyang power, kaya, yan, syempre, yung iba na nandyan, para maisalba nila ang karir nila, na nandyan sa partido ni Martin Romualdez, maglilipatan na yan. Kanino yan lilipat? Sa partido nila Soto, Senate President. Sa partido, nino pa? Ni Bogie D, Acting Speaker ngayon. At syempre, sa partido ni Marcos Jr. Kasi sila ngayon ang nakaupo. Kasi kung kukontra sila, itong mga politiko na ito, kung kukontra sila, talaga pag-iinitan sila ng gobyerno. Pero maliwanag dito, mga kababayan, na may nangyayari na kaguluhan between sa magpinsan na si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Okay? Abangan nyo to. Kapag hindi nila na-impeach si VP Sara Duterte, maglilipatan yan sa kampo ni VP Sara Duterte. Ngayon, of course, we still have 2 years, no? We still have 2 years, 2027, 2028. Pero, yung ibang mga putang na mukhang pera ng mga politiko na ito, syempre, kailangan pa nila ng pera sa 2027 eh. 2027, they need a budget for them to fund their candidacy in 2028. So, kailangan pa nila ng pondo. Kaya nakikisama pa yan kay Marcos Jr., sa Senate President, sa Speaker, at kung sino malalakas na kaalyado ng gobyerno. Pero ako, bilib na bilib ako doon sa mga politiko, sa mga personalidad na ngayon pa lang naninindigan na sa tama, sumusuporta kay VP Sara Duterte. Wala silang pakialam kahit di sila bigyan ng pondo. Wala silang pakialam. Pero itong mga futang ina na mga trapo politiko, mga putang ina talaga ito, no? Sana dumating yung oras, dumating yung eleksyon na sana si VP Sara Duterte ay huwag na makipag-alyado dito sa mga hukluban na ito, mga tarantadong mga buhaya na ito. 'Di ba? Kasi ito mga tao na ito yung mga tao na walang paninindigan. Ito yung mga tao na walang prinsipyo. Dahil kung saan sila makikinabang, nandun na sila, doon sila pupunta. Pagka napakinabangan na nila, wala na.
Pare-pare sa ugali nila ni Marcos, di ba? Oh. Paulit-ulit natin sinasabi, hindi mananalo yung Marcos na yan kung walang Duterte, nakatandem. Si Amy Marcos mismo nagsabi. Di ba? Oh. So, at ang bali-balita nga dito, nagkakaroon na doon ng lamat. Nagkakaroon na ng lamat yung magpinsan. At sabi, ng aso ni Marcos Jr. na si Claire Castro, wala daw katotohanan yung sinasabi ni Madriaga regarding sa term sharing. Di ba? So, doon pa lang, parang sinusupalpal na niya ang mga script o kasinungalingan ng pinsan niya. Kasi, for sure, etong nangyayari dyan sa Kongreso, may kinalaman pa rin dyan si Romualdez. Yung impeachment kay VP Sara Duterte. Kaya na, 100% may kinalaman pa rin dyan si Romualdez. Kasi alam niya na pag nanalo si VP Sara Duterte, magtago na siya doon sa beach na binili niya doon sa Europa. Pero ngayon, nakikita natin baka nauntog na yung pinsan niya. Nauntog na yung pinsan niya na tinatarantado siya ng pinsan niya si Martin Romualdez. Naalala nyo ba yung sabi ni Tobit Yanko na pinagsabihan daw ni Marcos Jr. si Martin Romualdez na bawas-bawasan ang pagkuha ng pera dahil wala na natitirang pondo sa kanya. Wala na natitirang pondo kay Marcos dahil inuubos ni Romualdez. At doon na nagsimula ang LQ ng magpinsan. Pero ang katotohanan, dito sa impeachment na yan, para mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan, para mapigilan na makatakbo si VP Sara sa halalan, para makaligtas sila sa kanilang pananagutan, pagnanakaw, pangdarambong, at pananalbahe sa mga Pilipino at lalo-lalo na sa ating bansa. At nakikita nyo, dyan sa mga hearing-hearing na yan, lahat na nakikita nyo mukha dyan, sa Justice Committee, may galit sa mga Duterte. Hindi nyo ba napapansin? So eto, mga kababayan, ang paliwanag dyan. Attorney Rowena Guanzon, Attorney Respicio, Kati Binag, bitawan nyo. Sa totoo lang, Mama Bing, bilang mga abogado, Attorney Rowena Guanzon and Attorney Harold Respicio, sa tingin niyo ba may naging malaking ambag si Ramil Madriaga sa impeachment proceeding o limitado lamang ang kanyang naging papel? No, Attorney Respicio. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko siya kilala. At hindi ko alam yung mga sinasabi niya. That alone proves na walang relevance yung sinasabi niya. Ngayon, napapanood natin yung statement niya, supplemental affidavit. Kinikwento niya lang naman na kung paano siya nagtransaksyon, bumili daw ng mga Ducati. Asaan yung connection mo kay VP Sara dyan? Asan yung mga specific instruction? Asan yung personal na affiliation ninyo? Wala naman. Hindi ka kita kilalang boring-boring mo magsalita. And by the way, madam, sa sinabi mo nagpapasikat kanina doon sa loob ng committee, hindi natin kilala tong mga tao nito. Ang papangit nilang lahat sila mukhang effeminate. Ang pinamukhang masculine na dyan ay si Laila de Lima. Napakataas ng kanyang testosterone. Grabe yung napansin ko nga eh. Sabi ko, there's something Oh! Sino ba yung katabi ni Redon? Si Kungkun? Puta, pumapangit na si Kungkun, ha? Si Kungkun yun, di ba? Oo. Yung anti-Duterte din. Puta, iniwan ni Aiko Melendez to, ha? Mukhang na-hurt siya. Mukhang tawag dito, na broken-hearted. Iniwan siya ni Aiko Melendez, eh. Putang na. Hindi ko maintindihan kay Aiko Melendez na napakaganda. Tapos pinatulan niya yan? Tangin na talaga. Sa bagay, naiintindihan natin na kahit sino naman babae, mas pipiliin pumapaba itsura kaysa sa future mo, di ba? Pero, the fact na hiniwalayan siya ni Aiko Melendez, so ibig sabihin, wala siyang future dito. No. Okay. So, isipin na lang natin, mga kababayan, yung mga leader natin sa gobyerno, no? Katulad nito ni Kungkun. Yung leader nila dyan. Kung hindi nga nila mapangalagaan ang kanilang pamilya, paano papangalagaan yung buhay ng hindi naman nila kapamilya? going on. There's something wrong. Kasi yung itsura nila talaga nagre-reflect from the outside na yung stress. May galit sila. May galit sila. Yan! Ang laki ng galit ng mga ito eh. Ang sasabi lang naman natin,
hindi naman ho kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, pinakulong ni PRRD si Secretary Leila de Lima noon. Ang pangalan nito, si Terry Ridon naman, na dating Urban Poor Commissioner, na tinanggal ni Digong dahil by 7 times ba travel abroad at ang kanyang commission ay urban poor. So, dapat to may konteksto naman kung bakit itong mga congressman na to ay tila parang gigil na gigil sila. Yung sinasabi natin, kung ganyan po kayo, di magbilang na lang kayo dyan kung talagang may numbers kayo. Sige, total, kung gusto nyo talagang tapusin yan para ipa-prove to the Supreme Court na may due process dyan, ihirig-hiring nyo dyan, i-accept nyo na sa Senado ang articles of impeachment. At doon, anong mangyayari sa Senado, Attorney Respicio? Tulad nga ng sabi nyo kanana, Attorney Guanzon, 14 lang or 15 ang makukuha nating boto sa Senate. Ayon sa saligang batas, 2/3 ang kailangan, 16 out of 24 votes ang kailangan natin makuha para ma-impeach. Atras na si JBRC to. Baka matalo kasi siya, di ba? Oo. Kapag i-compute mo lahat, kahit sabihin pa natin wala si Robin Padilla dyan, si Bongo, si Bato de la Rosa, 14 lang po ang boboto. Kaya mga at max, at most. Kaya mga kasama namin dyan sa Congress, tama na po, inuubos nyo lang ang inyong panahon. At pera ng bayan. At kung ginagawa nyo yan para lamang tuparin ninyo yung binayad sa inyong mali-maleta at envelope, mag-shift na lang kayo ng objective. BBM, baguhin mo yung instruction. Kung ang instruction dati ay ipasa yung impeachment kay VP Sara, gawin mong instruction ngayon na ipasa nila yung pagbaba ng presyo ng langis, pagtanggal ng VAT at excise taxes, tulad ng panawagan ni Congressman Leandro Leviste. Ayun, palakpakan natin. Malupit talaga ito si Atty. Respicio no? Idol natin to Idol natin yan Kasi makulit no? Gusto nga ni Mayor Duterte yan But anyway, mga kababayan, tama. Pero siyempre, hindi niya gagawin yan. Nautusan ng Kongreso na itigil, utusan kung anong gagawin dahil makikinabang din si Marcos Jr. dyan. Kasi kung sino man ang isulong niya or i-endorse yun ng presidente sa 2028, gusto niyang manalo din. Alam niya na hindi mananalo kay VP Sara. Kaya ito tolerate niya yan. Hindi siya makikinig sa iyo. Atty. Respicio, alam mo yan. Di ba? But anyway, mga kababayan, wala tayong magagawa. Kasi, eto, katulad na sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, the reason why there's a Sara impeachment is because of the galit. Galit, maliban sa galit, ay yung gusto nila, matakasan nila ang mga pagnanakaw nila, at hindi makatakbo si VP Sara Duterte. At ngayon nga ito, mga kababayan, pero basag na basag ito kay Madriaga. Dahil ito nga, Madriaga, sabi ni Chua, hindi na umano ipapatawag ng kamera. Chua, hindi na ipapatawag ng kamera. Bakit? Wala Hindi umubra Hindi umubra yung kasinungalingan ni Madriaga. Kaya wala na. Puta, kahit ipatawag mo pa yan ng 10 beses, paulit-ulit lang naman sasabihin yan At paulit-ulit din magsisinungaling yan at paulit-ulit din na masusupalpal yan ng katotohanan. So sa susunod na hearing, sino na naman ang bisita nila? Walang iba, kundi Antonio Trillanes. Si Antonio Trillanes may malaking pasabog sa impeachment hearing laban kay VP Sara. Puta, ano na naman pasabog yan? Tangina, baka utot lang yan. Isa pa to, si Trillanes. Isa pa rin ito sa may galit sa mga Duterte dahil nga hindi nga pinayagan or hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte na maging kaalyado niya noong 2016 election. Gusto mag-vice presidente. Tinabla. Kaya ayun, noong election pala, kampanya pala, nagalit na siya. Diba? Kasi, naging senador pucha, yung mga Duterte, hindi yan makikipag-usap o hindi yan makikipag-alyado sa mga aso na katulad mo, Tonyo. Okay? So yon mga kababayan. Sana may natutunan kayo at sana nabuksan ang isipan ninyo. At basta patuloy tayong manindigan sa tama. At isipin natin na ang Pilipinas hanggang sa 2028 at magpakailanman, Pilipinas, Duterte pa rin. Kasi
sa Duterte, naramdaman natin ang kahit papaano katahimikan. Dahil nakapaglakad tayo sa kalsada, sa mga eskinita ng kahit na anong oras. Napakaraming nagawang kalsada, napakaraming nagawang expressway, napakaraming nagawang airport at mga pantalan. Napakarami. So, there is no reason para maghanap tayo ng iba. Kung yung naging presidente may nagawa, natural. Yung i-endorso niya, yung anak niya, na naging mayor din sa Davao katulad niya, malamang. Ganon din ang gagawin sa Pilipinas. Kaya, huwag magpapaniwala doon sa mga propaganda ng mga makakaliwa at mga politiko at personalidad na walang magawa. Yung mga takot na takot, maging presidente si Sara Duterte dahil makukulong at mananagot sila sa pagdanakaw at katarantaduhan nila na ginawa sa ating bansa. Yan po mga kababayan, once again, this is Master Judes and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.